Grabe ang Cleveland, nakuha na ang pang-anim na pong panalo sa season. Warriors mga kaibigan, mas na-solidify sa top 6 seed sa West dahil sa panalo sa Spurs. At update sa injury ni Kuminga ayon sa kanyang nararamdaman. Nakuha ng Cleveland Cavaliers ang kanilang ikatlong 63 wins na regular season sa kasaysayan ng prangkisa sa pamamagitan ng malalaking run sa parehong halves laban sa Los Angeles Clippers. Sina Donovan Mitchell at Jarrett Allen ay kapwa nagtala ng double-doubles at pinangunahan ang Cavaliers mula umpisa hanggang matapos upang makuha ang panalo nitong araw. Natapos si Mitchell na may 24 na puntos, 12 rebound at 7 assists para sa Cavaliers. Nagtala naman si Allen ng team high 25 puntos, 12 rebound at 2 steals. Nagdagdag si Evan Mobley ng 22 puntos, 7 rebound, 4 na assist at 3 blocks. Sa kabila, pinangunahan ni Norman Powell ng Clippers ang lahat ng scorers na may 34 na puntos. Nag-ambag si James Harden ng 24 na puntos, 8 rebounds at 8 assists sa pagkatalo sa ikatlong laro ng Clippers sa kanilang 4 na larong road trip. Nagpakawala ang Cavaliers ng run sa first quarter na tumagal ng halos 4 na minuto upang makuha ang 17 puntos na kalamangan. Unti-unting binawasan ng Clippers ang lead at nakalapit sila sa simula ng ikatlong quarter. Gayunpaman, sumagot ang Cleveland ng isa pang run. Isa pang sagot ng Cavaliers sa banta ng Los Angeles ay dumating sa fourth quarter nang lumapit ang Clippers sa 8 puntos bago nagpasabog ng magkakasunod na 3-pointers sina Mitchell at Isaac Okoro. Tinapos ni Mitchell ang panalo ng Cleveland nang matapos ang 2 free throws ni Darius Garland na nagpalaki ng 3 puntong kalamangan sa 5 ay nakuha niya ang kanyang ika-4 na steal. Nagtala si Garland ng 19 na puntos at may 7 sa 8 shooting mula sa free throw line na tumulong sa Cavaliers na mapanatili ang distansya mula sa Clippers. Hindi naglaro si Kawhi Leonard para sa Los Angeles Clippers sa unang pagkakataon mula Marso 12 dahil sa iniindang injury sa tuhod. Naitala ni Leonard ang hindi bababa sa 23 puntos at 3 double-double sa kanyang huling 7 laro bago muling lumiban. Nakapagtala siya ng 31 punto at 6 na rebound noong Sabado sa panalo kontra Brooklyn. Bukod pa rito, nawalan din ng isa pang player ang Clippers matapos umalis si Amir Coffey sa laro ng maagang bahagi ng laban dahil sa injury sa tuhod matapos ang isang banggaan sa court. At sa huli, hindi nila nakuha ang panalo at nalaglag sa ika-8 pwesto sa Western Conference standing. Sa huling balita, maaari bang ituring na isang statement win ang panalo laban sa isang team na nasa ika-13 pwesto sa Western Conference? Oo, kung ang isang matinding serye ng laban ay paparating at ipinakita ang dominasyon sa lahat ng 4 na quarters. Dinurog ng Golden State Warriors ang San Antonio Spurs nitong araw sa Frostbank Center sa isang matinding team-wide performance na matagal na nilang hinahanap. 2 beses silang nagtala ng 40 puntos sa quarters at ang kanilang 148 puntos ay bagong season high. Pinanood nina Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green ang laban mula sa bench sa ika-4 na quarter. Malakas ang ipinakita ng 3, ngunit ang iba pang miyembro ng team ang talagang nangibabaw. Si Brandon Podziemski ay 2 puntos lang ang kulang upang maabot ang kanyang career high matapos makapagtala ng 27 puntos, 6 na rebounds at 5 assists. Ito ang kanyang first 20-point game mula noong Pebrero. Nagbigay naman si Moses Moody ng second 20-point scorer para sa Warriors, nagtala ng 20 puntos, 3 rebounds, 3 assists, 3 steals at 1 block. Bilang team, ang Warriors ay nagtala ng 57% shooting percentage, may 44 na rebounds, 42 assists, 17 steals at 64 na puntos sa paint. May epekto rin ang panalong ito sa standings. May isang panalo ng agwat ang Warriors laban sa Los Angeles Clippers para sa ika-6 na pwesto sa Western Conference. Isa silang laro ang agwat mula sa ika-5 pwesto at 2 laro mula sa ika-4 na pwesto. Narito ang 3 mahahalagang bagay sa panalo ng Warriors. Una, malakas na simula. Isa sa mga madalas na problema ng Warriors ngayong season ay ang mabagal na pagsisimula ng laro. Pumasok sila sa laban bilang ika-28 sa NBA sa first quarter points at sa kanilang unang 3 laro sa 6 na larong road trip, sila ay laging naiiwan sa unang quarter, pero hindi sa San Antonio. Mula sa simula, nagpakita ng kakaibang focus ang Warriors, matibay ang depensa, mainit ang outside shooting at agresibo sa rim.
Nakita agad ang resulta sa scoreboard. Ang 44 na puntos sa first quarter ay ang pinakamataas na naitala ng Warriors sa opening frame ngayong season. At nagawa nila ito nang halos hindi naglaro si Curry na isa lang ang itinira at may 2 puntos. Gumamit si Coach Steve Kerr ng 9 na player sa first quarter at lahat sila ay nakapuntos. Si Butler ang nanguna na may 10 puntos, sinundan ni Green na may 9 na puntos, Podziemski at Quinton Post tig 5 puntos, Moody at Jonathan Kuminga tig 4 na puntos, Buddy Hield 3 puntos at Curry at Gui Santos na may tig 2 puntos. Hindi rin ito dahil sa 3-point shooting lamang. Maganda ang naging opensa ng Warriors, epektibo sila sa field at agresibo sa paint. Maganda rin ang kanilang ball movement at depensa na nagresulta sa maraming assists at steals. Pangalawa, pinsalang natamo ni Kuminga. Naputol ang magandang takbo ng Warriors 7 minuto bago matapos ang second quarter nang bumagsak si Kuminga sa sahig. Habang papasok sa basket laban sa 2 depensa, tumalon si Kuminga gamit ang 2 paa ngunit bumagsak ng matindi. Need to do to get in. Here's Kuminga. You know, I'm a little tired of Warriors going to pass, landing on... Ang kanyang mga sikong ang unang tumama kaya bahagyang nabawasan ang epekto ng pagbagsak ngunit agad siyang napangiwi sa sakit. Mula sa kanyang bibig tila sinabi niyang, "Ayos lang ako." Ngunit lumakad siya ng marahan papunta sa locker room kasama ang Warriors Director of Medical Services na si Drew Yoder. Sa halftime, inihayag na hindi na siya babalik sa laro dahil sa pananakit ng kanang paa. Isang malaking alalahanin ito para sa Warriors lalo't 2 linggo na lang ang natitira sa regular season. Mula Enero 5 hanggang Marso 10 nawala si Kuminga sa loob ng 31 laro dahil sa matinding ankle sprain. Mula nang bumalik, naglaro siya sa 8 laro at may average na 14.3 points. Bago siya na-injure ngayong araw, may 4 siyang puntos at 1 rebound sa loob ng 7 minuto. Pangatlo at panghuli ay ang pagbangon ng mga role players. Ang tagumpay ng Warriors ay palaging nakasalalay sa kanilang Big 3 na sina Curry, Butler at Green. Ngunit ang kalidad ng laro ng kanilang role players ang maaaring mag-angat o magpabagsak sa kanila. Nang bumagsak si Kuminga, ibang young player naman ang lumutang. Si Moody na naging sharpshooter pagkatapos ng All-Star break na may 45% mula sa 3-point line ay nahirapan sa nakaraang 6 na laro. Ngunit ngayong araw muling nahanap niya ang kanyang shooting stroke. Nagtala ng 3 sa 6 sa 3-point line habang patuloy na nagpapahirap sa depensa. Si Brandon Podziemski naman ay hindi lang maganda mula sa arc kundi nagkaroon ng pinakamagandang laro sa kanyang career. Nagtala siya ng career high na 7 3-pointers matapos lang makapagtala ng 3 sa 13 sa huling 2 laro ng Warriors. Lahat ng starters ng Warriors ay nakapagtala ng hindi bababa sa isang 3-pointer na nagpapakita ng balanseng opensa mula sa bawat isa. Noong nakaraang laro laban sa New Orleans, hirap silang makahanap ng ritmo mula sa labas, ngunit sa laban kontra San Antonio, mas naging epektibo sila sa kanilang perimeter shooting. Mas mahusay ang kanilang pagpili ng shots, mas maganda ang ball movement at mas kumpiyansa silang bitawan ang kanilang mga attempts. Isang espesyal na sandali rin ang naganap nang si Kevon Looney ay makapagtala ng isang 3-pointer sa fourth quarter. Isang bihirang eksena para sa kanya at isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahigit 2 taon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?